Pure Gospel to the whole world. So, salamat po, Pastor Dawson, Pastor Kenneth, and Pastor Aldwin. God bless. Pastor Joe, pagpalain kayo ng Panginoon. And salamat sa pribilehiyo na ako ay maging kabahagi dito po sa Pure Gospel. And I'm very proud to say, this program, Pure Gospel, kailangan ito ng natin mga kapatid. Okay, so purihin ang Diyos. And sa pribilehiyong ito na aking na mayroon tayo. So pagpalain po ang bawat watchers ngayong gabi. So purihin ang Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay once again mag-pray po tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sa pribilehiyong ito na ang iyong lingkod ay maging kabahagi sa pangangaral at pagtuturo ng Ebanghelyo. I-bless mo ang programang ito. I-bless mo ang aming bansa, Panginoon, na bagamat dumadanas ng trials, but we believe you are with us. You said, Father God, you will never leave us nor forsake us. And we believe that word, Father God. Thank you for the assurance of that word. Lord, bless your people and bless thy word. Bless your servant in Jesus' name. Amen. Praise God. So purihin po ang Panginoon. Ngayong gabi mga kapatid ay sa aking pong ministry ay since na ako nakakilala sa Panginoon ay napakalaga sa akin ang makilala ko ng lubusan itong Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Kaya ang aking pong dadalhin, mga kapatid, it is very familiar, naririnig natin, napapakinggan natin, but I want to bring this message again, the only one true God. Mayroon lamang pong iisang Diyos. There is only one true God, mga kapatid. At napakalaga kasi, mga kapatid ko, sa paniniwalang mayroon lamang iisang Diyos. At kinakailangan maging malakas at matatag tayo sa pondasyong ito. Ang Ephesians chapter 2, verse 20, ganito po ang ating mababasa. Okay, kung kayo po ay mayroong Bible, you can read your Bible in English or sa ibang bansa. And I want to give the scriptures and you will read your favorite words or language. But I want to read in Tagalog. Ephesians chapter 2 verse 20, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propita, na si Kristo Jesus din ang Pangulong bato sa panulok, mga kapatid. Ano po? Na ang pundasyon po ng mga propita at ang pundasyon ng mga apostol ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Kaya kung paano naging matatag ang mga propita, kung paano nagiging matatag ang mga apostol sa kanilang paglilingkod sa Diyos, although may mga pagsubok na dumating sa buhay nila, pero sila'y naging matatag at hindi sila iniwan ng Panginoon sapagkat natagpuan nila ang totoong pundasyon. The only one true God. Praise God. This one God remain one God. Mga kapatid, ito pong iisang Diyos ay nananatili po siyang isang Diyos. Mga kapatid, no? At napakahalaga malaman po natin yan. Ang Isaiah chapter 43, ganito po ang ating mababasa, mga kapatid ko. Praise God. Okay? Ang Isaiah 43, verse 10 to 11, ganito po. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. And that is very clear in the scriptures, mga kapatid, ano po, na ang Diyos mismo yung nagsasalita na wala nang ibang Diyos na una sa akin maging sa darating. So, napakahalaga niyang salitang ito. Verse 11, ako sa makatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Mga kapatid, ang ating pong Diyos,
mga kapatid, ay siya po yung ating tagapagligtas. Mga kapatid, there is no God and Savior beside me, saith the Lord. Kaya mga kapatid, ang Biblia, mga kapatid, ay nagpapahayag na mayroon lamang pong iisang Diyos. At itong Diyos dito ay nagsasalita para hindi tayo malito, hindi tayo mapapahamak, at magkaroon tayo ng trust, paniniwala sa Kanya. Ang sabi niya, wala nang Diyos na una sa akin. Wala nang Diyos na darating pa. Ako lamang at wala ng iba. So ito ang pundasyon na kailangan natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Meron tayong kinikilalang iisang Diyos at liban sa Kanya ay wala ng iba. Mga kapatid. Amen. Isaiah 43, 10-11 yan. To believe more than one God is mga paganong paniniwala yan. That is the belief of pagan, mga kapatid. Elohim in pagan belief, plural many gods, mga kapatid. Sa paganong paniniwala, yung Elohim ay maraming Diyos. But Elohim, Ikad, means the plurality of His attribute and not the plurality of person, mga kapatid. Yan ay ating nakuha sa ating mga research. Mga kapatid, okay. There is only one true God according to the scriptures. So ang Biblia, mga kapatid, ang mga talatang ito ay nagpapahayag na mayroon lamang talagang iisang Diyos. At ito po ang layunin ng inyong lingkod, mga kapatid, kung bakit tayo ay naging kabahagi dito. Isaiah 44 verse 6 and 8. Ganito ang ating mababasa. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. So kung bakit ito ay aking binabanggit at binabasa, sapagkat ito yung pundasyon na kailangan natin, mga kapatid. No? Ito yung pundasyon na kailangan natin upang hindi tayo mapariwara, mga kapatid. And verse 7, at sino nagaya ko tatawag at magpapahayag at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan. At ang mga bagay na dumarating at ang mangyayari ay ipahayag nila. Verse 8, kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Praise God. Hindi ko bagay pinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at kayong aking mga saksi, may Diyos bagaliban sa akin. O walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Ang Diyos ay nagsasalita at ini-impose ng Diyos sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa anak niya na ako lamang ang Diyos at liban sa akin ay wala ng iba. Yung singular word, liban sa akin. Hindi niya sinabing liban sa amin, kundi liban sa akin ay wala ng iba, mga kapatid. Okay, ang Isaiah chapter 45, verse 5 ay ganito rin ang ating mababasa. Ako ang Panginoon at walang iba. Liban sa akin ay walang Diyos, mga kapatid. Aking bibigkisan ka, bagamat hindi mo ako kilala. May mga taong hindi pa naglilingkod sa Diyos at hindi pa kilala ang Diyos, ngunit ang Diyos ay nananatili, mga kapatid, no? At ang sabi ng verse 6, talatang 6, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin, ako ang Panginoon at wala ng iba. Mga kapatid, so ito ang dahilan na kung bakit tayo po ay nangangaral. Ako po, mga kapatid ko, sa aking pong pangangaral ay laging nababanggit ko ang pagtitiwala sa iisang Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw at mula sa kalunuran na walang iba liban sa akin, kundi ako at wala ng iba. Mga kapatid, ito yung pundasyon na kailangan natin.
Pundasyon ng pananampalataya. Chapter 45, dito sa verse 21. Ganito rin po ang ating mababasa. Kayo'y mga pahayag at mga pasapit, oo magsisanggunian silang magkakasama. Sinong nagpakilala nito mula ng unang panahon? Sinong nagpahayag niya unang-una? Hindi baga ang Panginoon at walang Diyos liban sa akin. Isang ganap na Diyos at tagapagligtas, walang iba liban sa akin. Kaya itong Diyos natin pinagliling, ang Diyos ay nagpapahayag po na siya lamang ang Diyos at liban sa Kanya ay wala na pong iba. Ang nagsasalita dito ay ang Diyos, mga kapatid. At ito po ay isinulat ng propeta Isaiah. Ang talatang 22 ganito po, kayo'y magsitingin sa akin at kayo mga ligtas, lahat na tagawakas ng lupa, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin. So mga kapatid, napakalaga itong mga talatang ito na aking pong binabasa na itong pundasyon ng pananampalataya na wala tayong ibang kikilalaning Diyos kundi isa lang. Isa lang po ang dapat natin kikilalaning Diyos. Ito po ay ang sulat ng propeta Isaias na sinabi ng Panginoon. Titingnan naman natin ang sulat ng lingkod ng Diyos na si David, mga kapatid. Awit 86 verse 10. Sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ka ng kagilagilalas na mga bagay, ikaw na mag-isa ang Diyos. Alam niyo po mga kapatid ko kung bakit ipinapangaral po natin ito kasi sa ating pong ministry at sa ating pong pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung bakit ito po'y dinala natin kasi marami pong napapakinggan tayo, naririnig tayo na ang Diyos ay hindi lamang iisa. Ang Diyos ay marami. But mga kapatid, ano po, that is their belief. But mga kapatid, saganang atin, dapat mayroon tayong tunay na pananampalataya, paglilingkod na ito po ay naaayon sa salita ng Diyos, mga kapatid. Maging si Hari David, sinabi ni Haring David na, ikaw lamang ang nag-iisang Diyos, ikaw na mag-isa ang Diyos. Praise God. Ganon din po mga kapatid ko, ito pong sulat ni Propeta Hosea, mga kapatid. Ano po ang kanyang sinabi, mga kapatid? Hosea chapter 13 verse 4. Gayon may ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto. At wala kang makikilalang Diyos kundi ako. At liban sa akin ay walang tagapagligtas. So tingnan po natin mga kapatid, kung sino po yung Diyos, siya po yung tagapagligtas. Kung sino po yung tagapagligtas, siya po ang ating Diyos. At mga kapatid, ito pong nag-iisang Diyos, nung makita ng Diyos ang tao ay napapalayo sa Kanya, mga kapatid, ano po ay nagkaroon siya ng plano para ang tao ay mapalapit sa Diyos, magbalik sa ating Panginoon. Okay. Ang Diyos nito, mga kapatid, na binanggit na propeta Isaiah, ni King David at ni Prophet Hosea, mga kapatid, at muling binanggit po ito ng propeta ng Isaiah. Balikan natin, mga kapatid ko, ang aklat po ng Isaiah. Isaiah 46 verse 5. Ganito ang mababasa natin. Kanino ninyo ako itutulad? At ipaparis at iwawangis ako upang kami magkagaya. To whom will ye liken me and make me equal and compare me that we may be like, mga kapatid. Sabi niya, kanino nyo ako itutulad? Sa Biblia po ay wala. Ang Diyos po ay wala po siyang katulad. Amen. So, verse 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako ang Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang kagaya ko. So, mga kapatid, ano po, napakahalaga, mga kapatid ko, na mayroon tayong kikilalanin iisang Diyos. At ang Diyos nito ay wala siyang katulad at wala siyang kagaya. Ang Diyos nagsasabi, Isaiah 43 verse 10 to 11 na, ako ang Diyos at wala nang una sa akin at maging sa darating, ako lamang at wala ng iba. At itong Diyos nito, mga kapatid, katulad ng aking nabanggit, ang sinabi po ng
ng Isaiah 35, verse 3 ay ganito ang ating mababasa. Ito ang ginawa at plano ng Diyos, mga kapatid ko. Inyong palakasin ang mga mahinang kamay at patatagin ang mahinang tuhod. Verse 4, inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo'y magpakatapang, huwag kayong mga takot, narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti, may kagantihan ng Diyos, siya'y paririto at ililigtas kayo. Amen. Kaya ito pong Diyos, mga kapatid ko, na siya lang ang Diyos at tagapagligtas, liban sa Kanya ay wala ng iba. Ang sabi niya, narito ang inyong Diyos ay darating. Narito ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti. Mga kapatid, ito'y pangako ng Diyos. Ito'y nangyari at naganap, mga kapatid. At ang sabi niya, upang hindi tayo malilito na ang Diyos ay dumating, ito yung palatandaan. Dahil sa hula, mga kapatid ko, ang hula ay nagsasalita. At ang sabi niya, kung magagayoy, madidilat ang mata ng bulag at ang pakinig ng bingi ay mabubuksan. So ito yung mga palatandaan kapag dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. At nung dumating ito, mga kapatid, ay wala pong naganap, hindi ito naganap kanino mang tao, kundi naganap ito sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin, mga kapatid ko, ang kaganapan. Luke chapter 7 verse 18. Ang Isaiah 35 verse 3 and 4, ang sabi doon na, ako ang Diyos. Liban sa akin ay wala ng iba. At ako ay paririto at ililigtas ko kayo. At ang palatandaan para siya ay makilala, mga kapatid, ang sabi niya, kung magkagayo madidilat ang mata ng bulag at ang mga pakinig ng mga bingi ay mabubuksan, kung magkagayo lulukso ang pilay na parang usa at ang dila ng pipi ay aawit, sapagkat sa ilang ay bubukal ang tubig at magkakailog sa ilang. So ito, mga kapatid ko, ay naganap ito sa ating Panginoong Hesukristo nung siya'y dumating. Tingnan natin, Luke chapter 7 verse 18. At ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga bagay na ito. At pinalapit ni Juan sa ang dalawa sa kanyang mga alagad at sinugo sila sa Panginoon na nagpapasabi, ikaw ba gayong paririto at hinihintay namin ang iba? So tinanong dito ng mga alagad ni Juan, ang kanyang mga alagad, papunta sa ating Panginoon at tinatanong ang Panginoon kung ikaw ba yung paririto. Yung sinasampalatayanan ni Juan doon sa Isaiah 35 verse 3 and 4. At pagdating sa kanya ng mga tao ay kanilang sinabi, pinaparito kami sa iyo ni Juan na sinasabi, ikaw ba gayong paririto o hihintay namin ang iba? Nang oras na yaon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at mga pagkasalot at masasamang espiritu at kanyang pinagkalooban makakita ang maraming mga bulag. At sumagot siya at sa kanila'y sinabi, pumaroon kayo at sabihin ninyo kay Juan, ang mga bagay na inyong nakita at narinig, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakalakad, ang mga kitungin ay nangalinis, at ang mga bingi ay nangakarinig, ang mga patay ay ibinabangon, sa mga dukha ay ipinangaral ang mabubuting balita. So mga kapatid, hindi sinabi nung pinalapit ni Juan ang kanyang mga alagad kay Jesus at ipinatatanong, ikaw ba yung paririto? Ang ibig sabihin po dito na yung Isaiah 35 verse 3 and 4 na ang Diyos ay paririto at ililigtas kayo, mga kapatid. Kaya nung sinabi ng mga alagad ni Juan, Jesus, ikaw ba yung paririto? At hindi sumagot ang Panginoon na oo, hindi. Kundi ginawa ng Panginoon yung mga himala na nakasulat sa Kanya. Nagpagaling siya ng may kitong, yung bulag nakakita, yung bingi nakarinig, yung pipi nakapagsalita, mga kapatid. At sinabi ng Panginoon, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya yung inyong mga nakita. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo
mga kapatid, ay nagpapakilala na siya po ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay siya po yung Diyos doon sa lumang tipan at siya po yung Diyos dito sa bagong tipan, mga kapatid. Ito ay nakita sa ating Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Okay? Si Jesus is God and we cannot deny the fact of His deity. Mga kapatid, hindi natin pwedeng isasantabi o ipahihindian ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. O na mga kapatid, yung mga fruit, nakita ng mga alagad ni Juan, ang mga ginawa ng ating Panginoon, nagpapatunay ito yung pagtupad sa hula. Okay. Pangalawa mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos sapagkat si Jesus Christ po ay tumanggap ng pagsamba. Yes, tumanggap siya ng pagsamba. In Matthew chapter 28 verse 9, mga kapatid, ay sinamba si Jesus Christ ng mga alagad niya, mga kapatid. Okay, tingnan natin. Okay, Matthew chapter 28 verse 9. At narito sila sinalubong ni Jesus at nagsasabi, mga gala kayo. At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Mga kapatid, ang mga apostol ay sumamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagsamba ay ipinagbabawal sa lumang tipan at bagong tipan, ipinagbabawal ang pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Mga kapatid, katunayan, nung si Cornelio ay lumapit sa ating Panginoon, si Cornelio ay lumapit kay Pedro, mga kapatid, at nagpatira pa si Cornelio kay Pedro. Ba't anong sabi ni Pedro? Huwag mong gawin yan, sapagkat ako rin ay taong tulad mo, mga kapatid. Yung si John, Revelation chapter 22, mga kapatid, verse 8 and 9, sumamba si John sa anghel. Ba't ang sabi ng anghel, huwag mong gawin yan, sapagkat ako'y tulad mong alipin. Kaya mga kapatid, ang mga apostol, nung sinamba ang ating Panginoon, hindi niya sinaway. Bagkus, itong isang Kananiya, isang babaeng taga-Kanaan, ay lumapit sa ating Panginoon at sumamba. Na ang sinasabi ng babaeng ito ay, Panginoon, maawa ka sa akin. Pagalingin mo ang aking anak. But sabi ng Panginoon, hindi pwedeng ibigay ang tinapay ng mga anak sa mga aso. But sabi ng babae, bagamat ang aso ay, sinabi niya rito sa Matthew chapter 15 verse 25, ganito ang ating mababasa. Datapat lumapit siya, sinamba niya, at nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi nararapat ka kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Ang wika ng babae, datapat sinabi niya, oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nahulog sa dulan ng kanilang Panginoon. Nang magkagay sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari ang ayon sa ibig mo at gumaling ang kanyang alak mula sa oras na iyon. So ang ibig ko pong sabihin mga kapatid ko ay ang babaeng taga-Kanaan ay sumamba sa ating Panginoon. At nung sinamba niya ang ating Panginoon, hindi niya sinaway. Bagkus ang kanyang request ay gumaling. Napagaling ang anak niya mga kapatid. Okay, so ito pong palatandaan, ang pagsamba po ay ginagawa lamang po yan sa Diyos. At nung sinambang ating Panginoon, katunayan na sinambang ating Panginoon ay tinanggap niyang pagsamba at sila po ay pinagaling at pinagpala ng ating Panginoon. Pangalawang bagay na ang ating Panginoon Jesucristo ay totoong Diyos sapagkat nagpatawad siya ng kasalanan. Mga kapatid, pangalawang katunayan, mga kapatid ko, na ang ating Panginoon ay Diyos sapagkat siya po ay nagpapatawad ng kasalanan. Praise God. Dito po sa Mark chapter 2 verse 5, at pagkakita ni Jesus sa kanilang panampalataya ay sinabi sa lumpo, anak, ipinatawad ang iyong mga kasalanan. Ngunit, mayroon doon mga nangakaupong ilan sa mga eskriba
na nangagbubulay-bulay sa kanilang puso. Bakit nagsalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong, sino ang makapagpatawad ng makasalanan kundi isa, ang Diyos lamang. So dito po natin makikita mga kapatid ko, bayan, ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kung bakit ito po ay aking pong dilalang subject, mga kapatid, there is only one God and Jesus Christ is God, mga kapatid, sapagkat napakahalaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, magkaroon tayo ng lubusang pagtitiwala sa ating Panginoon. Sampalatayanan natin ng ating Panginoon na siya po ang Diyos, tagapagligtas at nagpapagaling sa ating mga karamdaman. Kaya mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Siya'y namumusong, isa lang magpatawad ng kasalanan, kundi ang Diyos. So, pang-tatlo mga kapatid, ay si Jesus ay Diyos sapagkat si Jesus po ay ilaw ng sanlibutan. Praise God. Itong mga katunayan mga kapatid ay mga facts na sinasabi po ng Biblia. Okay, John chapter 8 verse 13, ganito po, verse 12 ang ating mababasa. Muli nga nagsalita sa kanila si Jesus na nagsasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw at kabuhayan. Mga kapatid, ang sabi po ni Jesus, mga kapatid, ako ang ilaw ng sanlibutan. And 1 John chapter 1 verse 5, ganito rin po ang pahayag po ni Apostol Juan. Ang sabi niya, ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. So ito yung mga dahilan, ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo at mayroon lamang pong iisang Diyos, liban sa Kanya ay wala ng iba, sapagkat mga kapatid, una, sinamba ang ating Panginoon at hindi niyo sinabing, huwag ninyong gawin yan sapagkat hindi ako Diyos. Ang pagsamba po at pagtanggap ni Jesus ng pagsamba ay nagpapatunay na siya po ang tunay na Diyos. Mga kapatid, yung pagpapatawad ng kasalanan ay tanda na siya po ang Diyos. At sinabi po ng Biblia na siyang ilaw ng sanlibutan at sinabi ni John na ang Diyos ay ilaw ng sanlibutan. At mayroon pong katunayan na sinabi si Jesus dito sa kanyang sulat mga kapatid, John chapter 12 verse 36. Samantalang nasa inyong ilaw ay magsasampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. Kung titingnan po natin mga kapatid, yung ilaw, si Jesus yan. So ang ibig pong sabihin, sabi niya, magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo maging anak ng ilaw. Ang ilaw po ay walang iba kundi si Jesus. Sa madaling salita, magsisampalataya kayo kay Jesus upang kayo ay maging anak ni Jesus. Siya po ang ating pong Diyos at tagapagligtas at liban po sa Kanya ay wala na pong iba mga kapatid. Praise God. Okay. So, sa last mga kapatid, ito pong utos ng Panginoon, mga kapatid, ang ibigin si Jesus sa pagtupad na ibigin ang Diyos. Mga kapatid, ang Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 6, dinggin mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon, mga kapatid. Okay? At iyong ibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Mga kapatid, ito po ay mababasa rin natin sa Mark chapter 12, verse 28, mga kapatid. Okay? So, ang sabi niya ay ganito. 28. Okay? At lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo, palibas ay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila. At tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoong nating Diyos ang Panginoon ay iisa. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. So mga kapatid,
Ang pag-ibig po kay Jesus ay pagtupad na ibigin ang Diyos. Ang John chapter 8 verse 41 and 42, malapit na tayong magtatapos mga kapatid. Okay, ang sabi po ay ganito. John 8:41. Ginagawa ninyo ang gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, may isang ama hindi kami inanak sa pakikapid, may isang ama kami, ang Diyos. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay inyong iibigin ako. Sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ang ibig pong sabihin dito mga kapatid ko, ang mga taong ito ay nagsasabing mayroon kaming isang Diyos ang Ama. But sinabi ni Jesus, kung ang inyong Diyos, ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako. Sa makatuwid po mga kapatid ko, ang pag-ibig po sa Diyos ay magkakaroon lamang, matutupad lamang po natin ang ating pag-ibig sa Diyos kung ating iibigin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako. Mga kapatid. At ang sabi po ng John 14:15, ganito po ang sinabi po ng ating Panginoon. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So itong mga aking ipinangangaral mga kapatid ko, ay pagpapatunay lamang po na ang Diyos ng lumang tipan, ang Diyos ng bagong tipan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Sa pamagitan ng pagsamba, sa pamagitan ng pagpapatawad, sa pamagitan ng pagpapagaling, mga kapatid, ay walang iba na hindi natin ito makikita kundi sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Praise God. Amen. Okay, so ang pag-ibig po sa Diyos, magaganap lang po yan, ang pag-ibig kay Jesus ay matutupad, mga kapatid. Ang salitang pag-ibig sa Diyos ay matutupad lamang po yan kapag iibigin natin si Jesus. Ang katuparan ng pag-ibig sa Diyos ay ang pag-ibig kay Jesus. Sa last, mga kapatid, ito pong Matthew 28:19, ano po? Matutupad lamang po ang Matthew 28:19 kapag sundan natin to pa rin ang mga gawa ng mga apostol, mga kapatid ko. So, Acts 38, Acts 8:12, and Romans chapter 6 verse 3. So mga kapatid, ano po, napakaganda ng pagkakataong ito na ating pong naibabahagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Na walang ibang Diyos na dapat tayong lalapitan at paglilingkuran kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Pastor, hanggang anong ilang, Pastor Gumba, ilang minuto pa tayo? Nakamute ka, Pastor, nakamute. Okay. Go ahead, Pastor. 5 minutes more. Si Pastor Nilo naman nakamute. Nakamute po kayo, Pastor Nilo. Nakamute po kayo, Pastor Nilo, nakamute. Yung mic nyo po, yung nakamute. Go ahead, Okay. Pastor Nilo. Okay na. Another 3 minutes. Another 3 minutes to Okay. 5 minutes. So, kung bakit po ipinapapangaral po natin na mayroon lamang pong iisang Diyos, mga kapatid, sapagkat noon pa man, mga kapatid, ay pinatutuhanan ko na walang ibang Diyos na dapat kilalanin ng tao para magkaroon ng assurance of salvation, only the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay tinitingnan ng mga propeta. Si Jesus Christ po ang Diyos na ipinangangaral ng mga propeta. Si Jesus Christ po ang ipinapangaral ng mga apostol. Walang ibang Diyos na dapat kikilalanin, mga kapatid, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Si Jesus Christ po ang pundasyon ng mga propeta at pundasyon ng mga apostol. So susunod lamang tayo sa paglilingkod ng mga propeta. Susunod lamang tayo sa paglilingkod ng mga apostol. Kung tayo ay sumunod sa kanila, mga kapatid, ang pangako ng kaligtasan, ang pangako ng tagumpay at kapayapaan
ay sa mga propeta at mga apostol. So kung susundin natin sila, tayo rin po ngayon ay magtatagumpay kasama nila at katulad nila, mga kapatid. Kaya there is only one God, and that God is no other than the Lord Jesus Christ according to the Bible. Praise Okay. the Lord. Puri ng Panginoon. Yes, Pastor Gumba. So, ako nagpapasalamat po na naibahagi ko ito na pananampalataya na walang ibang Diyos na dapat tayong kikilalanin lalo na sa mga panahon nating ito ang ating Panginoong Jesucristo. Ang taong nagtiwala sa ating Panginoon, listen, sa ating mga kapwa, sa ating mga kababayan na nakikinig. Ang taong nagtitiwala sa ating Panginoon, kailanman hindi tayo itataboy ng ating Panginoon. Ang pag-asa natin ng ating Panginoon. Ang ating saklulo ay ang ating Panginoon. Sa Biblia po, maraming lumapit sa ating Panginoon. Bagamat itong babaeng Kananiya, sinabi ng Panginoon na hindi pwedeng ibigay ang tinapay ng mga bata at ibigay sa mga aso. Pero ito'y pagsubok lang kung gaano siya nagtitiwala sa ating Panginoon. So sa ating mga panahon ngayon, kung may problema, may hirap, may karamdaman, may gulo sa ating buhay, mga kapatid, susubukin tayo ng Panginoon kung hanggang kailan tayo magtiwala sa Kanya. Pero kapag nakita ng Diyos ang ating tiwala at ang ating paglilingkod sa Kanya, mga kapatid, nasa likod ang Diyos sa Kanyang mga salita. Gagawin ng Amen. Diyos ang kanyang mga salita sa kanyang sinasabi. So mga kapatid ko, pagpalain po tayo ng Panginoon ngayong gabi. I-bless tayo dahil sa paniniwala, panampalataya na walang ibang Diyos liban sa ating Panginoong Jesucristo. Magandang gabi po. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Purihin ang ating pong Panginoon.